Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Tuloy-tuloy na panonood ang pagtutuon ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey sa darating na linggo. Hindi raw masiguro ng Energy Department dahil sa problema sa power supply. Isang araw bagong weigh-in, Pacquiao walang patid pa rin ang ensayo. Pampato ng gana, doble kayod pa rin na maibaba ang kanyang timbang. Sa gitna ng matinding init, Metro Manila, inulan na. Dali ng traffic sa EDSA, sisilipin live kasunod ng pagsasara ng 7 bahagi ng highway. Judy Ann Santos, 2 buwang buntis. Ryan Agoncillo, proud na ipinakita ang ultrasound picture ng kanilang baby. Mga bading, nagboxing sa Mayantok, Tarlac. At tunghayan ng patikim ng Eclipse, ang ikatlong installment ng The Twilight Saga. Sa gitna ng matinding init nitong mga nakaraang buwan, bumuhos po ang ulan sa Metro Manila kaninang umaga. At naulit po yan ngayong gabi. Pero ayon po sa Pag-asa, posibleng pagsapit ng weekend ay muli na namang titindi ang sikat ng araw. Saksi si Marisol Abduraman. Masayang sinalubong ng maraming taga Metro Manila ang pagbuhos ng malakas na ulan kanina. Ang kauna-unahan sa loob ng ilang buwan ng matinding init. Sana tuloy-tuloy. Umulan. Maganda ng umulan. Yung sobrang init, grabe talaga. Bawas-bawas na yan. Ang iba, kanya-kanyang karipas sa masisilungan. Ang mga payo na dinala bilang panangga sa init ng araw, sa ulan na pakinabangan. Sabi ng Pag-asa, pumalo lang sa 32.4 degrees Celsius ang pinakamainit ng temperatura sa Kamaynilaan nitong Biyernes. Di hamak na mas mababa yan kumpara sa mga nagdaang araw. Pero paglilinaw ng Pag-asa, posibleng hanggang nitong Biyernes na lang daw mararanasan ng makulimlim na kalangitan at manakanakang pag-ulan. Posible raw kasi ngayong weekend ay bumalik muli ang matinding sikat ng araw. Pag sinabi nating El Nino, hindi natin sinasabing talagang totaling walang ulan. Mas madalang at mas kakaunti yung ulan. Tila di rin naramdaman ang mga pag-uulan kung ang mga level ng dam ang pagbabatayan. Ang water level sa Angat Dam halimbawa, na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig at kuryente ng Metro Manila, lalong dumikit sa critical level. Sabi ng Pag-asa, di raw sapat ang maghapon o kahit magdamag na pag-ulan para maiangat ang tubig sa Angat Dam. Alam mo, ang kinakailangan natin dyan, isang bagyo na magbibigay sa atin ng pag-ulan, hindi lamang sa loob ng isang araw, kung hindi 2 hanggang 3 araw. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 7 bahagi ng EDSA ang isinara ngayong gabi para isailalim sa concrete reblocking. Silipin po natin ang daloy ng trapiko sa EDSA sa live report ng ating saksing si Jamie Santos. Jamie. Arnold, traffic situation, bumabagal ba? May road reblocking kasi ang DPWH sa 7 bahagi na magkabilang lane ng EDSA ngayong gabi. Alas 10 in punto ng gabi nang simulan ng mga tauhan ng DPWH ang concrete reblocking sa May Santolan. Nakahambalang na ang mga heavy equipment at truck-truck na semento na gagamitin sa pagkukumpuni ng kalsada. At gaya ng inaasahan, apektado ang daloy ng trapiko sa EDSA. Bukod dito, kinukumpuni rin ang daan sa 2nd northbound lane bago umakyat ng Santolan flyover at ang 3rd northbound lane bago mag-Main Avenue. May road reblocking din sa 3rd northbound lane bago at pagkalagpas ng New York Street sa Cubao. At sa 2 northbound lane bago at pagkalagpas ng Nia Road. Kasama rin sa reblocking ang loading at unloading bus lane ng Magallanes southbound ng EDSA. Sa Lunes, alas 4 ng madaling araw, inaasahang matatapos ang mga pagkukumpuniyaan. Arnold, maluwag pa ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Cubao dahil hindi pa nagsisimula ang road reblocking dito sa may New York Street. Pero muling paalala sa publiko, mag-ingat sa pagmamaneho dahil bukod sa traffic ay umulan at kaya basa ang kalsada. Mula dito sa Cubao, Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Magtutuos na sina Manny Pacquiao at Joshua Clottey sa Dallas Cowboys Stadium sa Linggo. Pero sa gitna ng excitement ng mga Pinoy boxing fans dahil sa problema sa supply ng kuryente at hindi raw maipapangako ng Energy Department ang walang patid na panunood sa tinuguriang V-event ni Pacquiao at Clottey. Saksi si Bernadette Reyes. Brown out na naman kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang lugar sa mga karatig lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Isang oras na walang kuryente ang mga residente. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nag-emergency shutdown kasi ang Malaya plant at nasira naman ang Santa Rita plant. Hindi na rin makalikha ng kuryente ang Magat Hydroelectric Power Plant dahil sa mababang water level sa Magat Dam. Ito namang ginagawa natin para ma-ensure na dun sa mga ibang lugar hindi naman maantala yung serbisyo. Pero ang talagang tanong ngayon ng ating mga kababayan, mabibilin kaya sila sa panonood sa araw ng laban na pambansang Kamao sa Linggo? Walang brownout sana. Kasi may pusta ako eh. Sana wag mag-brownout para tuloy-tuloy para matapos ang laban ni Pacquiao. Pero mismong Energy Department, ayaw mangako ng walang patid na panonood sa Linggo. We'll do our best, yeah. Pagka hindi natin napanood si Manny Pacquiao, malaking disgrasya yan. Yan na talaga ang hindi, that is a national catastrophe. Sabi naman ng Meralco, As long as there is sufficient and adequate supply that will be coming from the power generators. ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Isang araw bago ang weigh-in, walang patid pa rin ang ensayo ni pambansang Kamao Manny Pacquiao. Pero ang katunggaling si Joshua Clottey, hirap po sa pagpapapawis para maibaba ang kanyang timbang. Mula sa Texas, saksi si Lala Roque. Inawalang kapaguran ng ating pambansang Kamao kahit sa huling araw ng kanyang ensayo bago ang official weigh-in para sa kanyang laban kontra kay Joshua Clottey. Pagputok pa lang ng araw, nag-jogging na si Manny sa Mustang Panther Stadium. Kinahaponan, nag-training silang muli ni Coach Freddie Roche sa Gaylord Texan Resort and Convention Center. Ayaw paawat at ayaw sayangin ang bawat sandali. Dahan-dahan din sa pagkain si Manny. Isang araw kasi bago ang kanyang weigh-in, nasa 146 pounds si Pacman. Tamang-tama lang para sa 147 pounds na requirement sa welterweight division. Pero hindi lang puro boxing training si Manny. Bumirit at kumembot ang pambansang Kamao sa harap ng ilang taga-media at fans sa Gaylord Hotel bilang practice naman para sa kanyang pag-concert pagkatapos ng laban. Katunayan, kumuha pa nga siya ng voice coach para rito. I know he's excited, and with that excitement, the adrenaline, he's always great. Sa gitna ng kanilang practice, nakijamming pati ang Team Clottey. Pero sa kabila ng kasiyahan, tutok pa rin ang Team Clottey para maagaw ang welterweight belt ni Pacman.